Hanggang ngayon, hindi siya mapatawad ng kasaysayan. Itong nakaupong Pangulo natin, isang presidente na walang ginawa, nagnakaw, kundi presidenteng traitor. Traidor ka, Bongbong Marcos. Anak ka ng kagwang ka. Iyan ang sabi ni Mike Defensor Santiago sa kanyang talumpati dyan sa Davao City. Pero hito, Senator Amy Marcos humingi ho ng tawad sa pamilyang Duterte dahil sa ginawa ni Bongbong Marcos na hinayupak na ito sa pagtraidor kay Tatay Digong, kay Vice President Inday Sara at sa taong bayan. Alam mo ho, sa totoo lang mas gusto ko po yung sinabi ng isa sa mga apo ni Tatay Digong na ang sabi niya, walang kapatawaran ang ginawang kademonyuhan ng mga Marcosis sa pamilyang Duterte. Na kahit kapu-apuhan, sa huling kapu-apuhan ni Bongbong Marcos ay hindi ho ito mapapatawad. Pero ngayong araw, si Amy Marcos humingi ng tawad sa mga Duterte. Ang tanong, papatawarin ba ng mga Duterte ang mga ito? Ang dami na hong ginawa ho ng hinayupak ng mga Marcoses sa mga Duterte. Pagpapakulong at pagkidnap kay Tatay Digong, impeachment labang kay Inday Sara, panggugulo sa Davao City, ginawa na ho nila lahat yan. Walang kapatawaran ho ito. Dapat pagbayaran ho ng pamilyang Marcos ang ginawa ho nila sa tinuturing bayani, buhay na bayani ng maraming Pilipino na si Rodrigo Duterte. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po, pa-subscribe din po. Pakinggan po muna natin itong banat ni Attorney Torion laban po sa mga kongresistang gustong i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte, na utak nga ho dito ang pamilyang Marcos. Na ang sabi po ni Atty. Torion, ito ay double standard. Narito po, pakinggan po natin ang magaling na abogadong ito. Yung idinulog ninyo sa Korte Suprema na may kaugnayan dito po sa impeachment versus VP Sara. Well, sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa kanilang lahat. Idinulog po natin yun sa Korte Suprema, 188 pages po yun na petisyon. Ang dami. Kasi nga po sa tingin natin ay may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction po ang ginawa yung House of Committee on Justice. Alam niyo po, under the 1987 Constitution, Article 8, Section 1, ang Korte Suprema po ay binigyan ng kapangyarihan ng ating saligang batas ng ating 1987 Constitution to look into the actions of other branches of government, including the House of Representatives and even the Committee on Justice, if they are performing within the allocated powers that they have under the 1987 Constitution. Now, kung sumobra na sila, katulad sa ginawa nito, pwede tayong dumulog. No? Any citizen, maski sino po, ay pwede pong dumulog, any taxpayer or citizen, doon sa Korte Suprema, kaya para questionin ito, para hindi po maging abuso, walang grave abuse of discretion. Ito yung ginawa natin. Bakit natin ginawa ito? Una, dapat nga po, yung threshold level pa lang ng trabaho ng Committee on Justice, at the very least, yung third and fourth impeachment complaint, dapat dinispis na po yun. Ano po yun? Kasi wala pong sufficiency in form and sufficiency in substance. Ipaliwanag ko lang sandali Yung third complaint, dapat dismissible outright yun. Kasi nga po, sa rason lang na yung nag-endorse noon ay si Congresswoman Dilima. Siya din yung nag-endorse doon sa second complaint. Ang sabi pa nga niya, yung third complaint ay improved version daw. Ang mali po nito, ang endorsement kasi isa sa cross-sunk sacred process. Ito po yung constitutional filter po. Ano yung constitutional filter? Dito po sana sinasala ng ating mga congressman kung ang kanilang complaint na pipepermahan ay naaayon ba
doon sa mga allegations na mag-equivalent to the crimes of grave violation of Constitution, graft and corruption, bribery, other high crimes, no, na mga constitutional impeachable offenses. So pag certify nila, pag endorse nila, it is as if they already filtered it and they believe to their heart and mind, certify that they are actually, the complaint is already fit to be filed, no, in the House of Representatives because it charges, it has ultimate facts charging the impeachable crime. Eh, hindi naman po pwede na endorse siya sa second complaint. Oy, at the same time, Endorse I am po sa also third endorsing the third complaint. Mhm. Violation po yan. Akin yan to a violation on non-forum shopping. Oo. Hindi po pwede na i-certify mo itong isa and at the same time certify din itong isa. Hindi na constitutional filter yan. Conveyor belt na yan na maski you will use the endorsement process as an avenue, as a chance for you to, politically harass a political opponent, which is actually done here. Yung fourth complaint naman, reiteration lang ng mga complaint doon sa previous na na complaint na na-dismiss na at saka maski sa first, second, and third. Meron lang dinagdag yung affidavit ata ni Madriaga. Pero ang mali kasi doon, sa tingin natin ay ito, no? Yung mga allegations doon ay walang ultimate facts na nagsasaad under Rule 3, Section 5 ng rules ng House of Representatives on impeachment na may mga allegations sufficient na mag-charge ng mga impeachable offenses such as grave violation of Constitution, graft and corruption, bribery. Kasi yun ang dapat na batayan. Bakit yun ang dapat na batayan? Doon kasi sa impeachment complaint ni Presidente Marcos, sabi nila, dinismiss nila kasi wala daw ultimate facts, wala daw sapat na ebidensya, wala daw sufficient nexus, wala daw sufficient linkage yung mga krimen na nakasaad doon with respect to Presidente Marcos. Oh, ganun pala eh. Wala palang ultimate facts eh. Eh bakit pag sa kay Marcos, dinismiss nila kaagad. Dito kay Vice President Sara Duterte, hindi nila dinismiss. Nag-issue pa sila ng mga sabina para mangalap ng mga ebidensya para palakasin yung complaint. Ginawa ba nila yon kay Marcos? Hindi. Eh bakit nila gagawin nito ngayon kay Vice President Sara Duterte? Hindi ba violation ito ng Equal Protection Clause of the 1987 Constitution? Yung rules, yung contours, limits ng power ng House of Representatives, mag-apply yun maski sino ang respondent. Hindi po pwede na stricto ka masyado doon kay Marcos at saka ilax mo yung mga requirements mo dito kay Vice President Sara Duterte. Violation yun ng Equal Protection Clause of the 1987 Constitution. Ang tawag doon, double standards nga. Pagka Inday Sara, pwedeng maghanap di umano ng mga ebidensya, magsubpina para palakasin yung complaint ng mga hinayupak na ito, ng mga buhayang ito. Pero kay Bongbong Marcos, wala na, hindi na kailangan, basura agad, kahit may ebidensya at hindi pa nga ho tinanggap yung impeachment complaint nila ni Topacio. Ganun ho katindi dahil pinoprotektahan po nila ang kanilang poon na buhaya, kawatan. O tuloy, attorney, Toro yun. Kaya nga, i-file talaga namin. Maski nga hindi kami nagkonsulta doon kay Vice President Sara Duterte, pwede ba namin gawain yun? Pwede natin gawain yun kasi we are citizens of the Republic. Yung nakasaad under Article 11, Section 3 is one of the ways by which a citizen can directly seek the succor of the Supreme Court, the help of the Supreme Court in actually questioning grave abuses of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction of the acts of the other branches of the government. At saka, ito po yung pinaka-correct na example. Di kami, minamahal namin masyado si
Vice President Sara Duterte. Binoto namin yun. Binoto natin yun. More than 32 million voters ang nagboto sa kanya. Eh, itong mga congressman, ilan lang ang boto. Iba pa dyan. Hindi nga 100,000, binoto ng 200,000. diretso. Party list pa. Eh, ang bias pa. Sila pa yung complainant. Sila pa yung nag-endorse. Sila pa yung tumatayong ngayong napakaingay pa. Sila pa yung napakaingay. At sila pa yung mag-determine kung sufficient in substance ba, sufficient in form. Hindi man lang another ground nga din yan. Hindi Inhibit man lang dapat. nag-inhibit. Mhm. Pwede ba yun na sila na ang magiging investigator, sila na ang magngangalap ng ebidensya para palakasin, para ipahiya pa masyado si Vice President Sara Duterte na hindi naman yun sakop ng kanilang mga powers and authorities under the 1987 Constitution. So siyempre, mag-file kami ng kaso. Kaya natin ginawa yun. What is good for the gander should be good for the goose. Meaning, kung anong standard na in-apply nyo yung pag-dismiss doon sa kaso against kay Presidente Marcos, dapat ganun din yung standard na ginamit ninyo kay VP Sara Duterte. Kaya nag-file tayo. Kaya nga, para iiyak naman si Redondito at si Luistro may utang kay Vice President Inday Sara Duterte. Ginago nila si Inday Sara, yun yung utos ni Marcos eh. Yan yung utos ni Bake, yan yung utos ni Sandro Marcos, yan yung utos ni Bungit, Lisa Tanas. Na dapat kayo mga buhaya kayo, nag-enjoy kayo ng malita, i-impeach po ninyo. Si Inday Sara, wag na kayong dumaan sa tamang proseso, hanapan nyo ng butas itong si Inday Sara. Yan ho ang nangyayari ngayon eh. Kaya itong nangyayari sa mga Duterte, ang pakanaho talaga itong mga animal na mga traidor na mga Marcos. Lalo ka na Mangga, putang ina, si Mangga, humingi yung ng suri ngayon eh. No? Ang tanong, mapatawad kaya kayo ng mga Duterte, lo ninyo, hindi ho kayo mapatawad ng mga Duterte. Pero bago natin pakinggan, itong paghingi ng kapatawaran ni Amy Marcos, binanatan din ni Mike Defensor ang mga buhaya na double standards ayon kay Attorney Torion. Pakinggan ho natin. Tayong lahat, saksi sa tapang at Teka lang. Ito pala, sorry. Nung pong pinag-uusapan kay Sara Duterte, Mhm. ang sabi nila, COA, Commission on Audit, unliquidated funds. Kami ni Secretary Esperon, nagkabinete. Tumadaan po kami sa ganyan. Kung minsan, may ginastos ang departamento mo, kailangan mong ayusin ang liquidation. Exactly. Totoo po yan. Pero may sinabi bang korupsyon? Wala. Wala. May sinabi bang ninakaw? Wala. Wala. Pero, eto ho, ipapantay ko yung usapin na ginagawa nila. Ang unliquidated kay BP Sara Duterte ay 75 billion pesos. 75 na lang ang kailangan niyang ayusin. Yung dokumento para ayos na sa COA. Aprobado na ang COA. Magugulat kayo. Department of Agriculture, unliquidated, disallowed. Disallowed na po ha. Hindi pa unliquidated. Disallowed. 8 billion pesos. Puta, 8 May billion. investigasyon ba? Wala. Wala. Pagkano sa DSWD, yung mga nagbibigay ng AX, Tupad. Akap. unliquidated, disallowed, 8 billion. 10.5 billion pesos. Ay, 10.5 billion. Anak investigasyon ng kamote. May Billion-billion, ginagawa no? pa Kongreso. Sa DPWH, magkano ang unliquidated? 17 billion pesos. Puta. May ginawa ba Kongreso? Wala. May ginawa pa Senado? May impeachment pa? Wala. Kaya kitang-kita mo, ang liit ng ahensya ng Vice Pangulo, etong mga ahensyang malalaki, ayaw imbestigahan. Hindi pa yon. Si Chairman Luistro, May utang. anong tawag mo sa kanya? Hindi mo si Auntie Claire. Si Chinky, Chairman Luistro ng Justice Committee. Anong sabi ng mga sundalo? Tumatanggap ng pera. Nakita nila, tumanggap
ang chairman ng Justice Committee na ngayon ay naglilitis kay Sara Duterte. Puta, Inimbestigahan pa nila. Malitagang. Hindi. Hindi siya dapat nakaupo dyan. Alis dapat. Umalis siya dyan bilang chairman ng Justice Committee. Dahil bakit? Ang sabi ng saligang batas, pantay-pantay at dapat patas ang pagtingin ng mga korte. Ang sabi ng rules of court, yung pong mismong binabantayan nilang alituntunin, pantay-pantay, walang bahid ng pamumulitika. Ngayon no, anong sabi ng 18 Marines? Ang delivery, 3 beses isang linggo, magmula 2022 hanggang 2025. Magkano per delivery? 500 billion pesos hanggang 4 billion pesos. Sa isang buwan, sa isang linggo lang, ilagay na lang natin na 1 bilyon. Ang delivery ni Saldico kay President Bongbong Marcos, kay Speaker Martin Romualdez, 3 bilyon kada linggo. 12 billion a month, 12 bilyon. May investigasyon ba? Meron ba silang pinatawag sa Blue Ribbon Committee? Pinatawag pa ng Kongreso? Wala. Bakit ganito ang klase ng sitwasyon ng ating bansa? Bakit ganito ang nangyayari sa Kongreso? Ayaw mag-imbestiga, pero pag si Inday Sara na napakaliit, grabe ang tutok nila. Yung bilyon-bilyon na bigayan, ayaw nilang tingnan. Pagdating sa Blue Ribbon, sa Senado, ayaw ipatawag ang mga sundalo. Ayaw nilang alamin ang bilyon-bilyon na delivery. Ang pera pong yan ay buwis ninyo. Ang perang yan ay pera ninyo. Yan na nga masaklap eh. Bilyon-bilyon yung kinukulimbat ni Bangag, Martin Romualdez, Saldico, Lisa Satanas, at iba pang mga buhaya dyan sa Committee on Justice, kagaya ni Luestro, na nadeliberan din, kagaya ni Abante, na nadeliberan din. Ay putang ina, no? Hindi sila inimbestigahan. At sila pa ho ang nag-imbestiga kay Vice President Inday Sara. Ginago ang maraming Pilipino ho dito eh. Katarantaduhan naman ho ito eh. Inday Sara, 75 million na lang ang unliquidated, no? Pero may mga ginagawa na po na supporting documents ang Office of the Vice President. Kaya nga nakatanggap sila unmodified opinion eh. Pero itong mga hinayupak na ito, DSWD, DPWH, bilyon-bilyon ang nililima sa kaban ng bayan, anak ng kagwang hindi man ho kinukulong. At pinagdiskitahan pa ho si Vice President Inday Sara at gusto pang ipa-impeach dahil natatakot na ho sila. Natatakot na ho sila na maging Pangulo si Inday Sara. Kaya nga day, pag naging presidente si Inday Sara, ipakulong mo day ang mga hinayupak na ito. Na itong si Senator Amy Marcos, nagdrama na naman ang animal. Humingi ho ng tawad eh, sa mga Duterte. Ang tanong, sincero ba ho ito? Ang tanong, papatawarin ba ho ito ng pamilyang Duterte? Para ho sa akin, wala hong kapatawaran ho ito. Pakinggan po natin ho. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara, pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, nung 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una,
Hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang aping-api ang pamilya. Ganyan ang politika, brutal. Ngayon, nag-uusap kami. Sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to dinamay-damay mo pa ako Sabi ko, talaga, dinamay kita, para hindi ko naman akalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin, kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao at Mindanawan? Mabuti nga, VP ka, kahit papano, number 2 sa buong bansa. May paninindigan, may tatayuan. At least, kahit papano, kahit inaape, kahit ini-impeach, VP ka pa rin. Nasa posisyon kang tumulong sa iba at ipaglaban kaming lahat. O lol, para bang pinalabas ni Amy na, kung nag-mayor lang yung tinakbo, edi lalong aapihin ka. Butang na, kung mayor tinakbo ni Inday Sara, akala mo naman magiging presidente itong si Bongbong Marcos, o lol. Alam mo kung mayor lang kunyari sabi, uyunan ko lang itong si Amy Marcos kasi nga masyado pong parang pinapalabas na dapat tama lang din, nagiging vice-presidente ka kasi kung hindi ka nagiging presidente at mayor ka lang, aapihin ka. Parang yun yung punto niya, hindi po mangyari yan. Kasi kung si Inday Sara ay mayor ang itinakbo, alam niyo po ba kung sino magiging pangulo natin ngayon? Si Bongo. Yun ang nakikita ko. Kung mayor lang si Inday, kasi ang PDP naghahanap ng presidential candidate. Wala naman silang ibang itutulak na pagkapangulo, kundi si Bongo. Si Bongo ang magiging pangulo ng ating bansa ngayon. Yan ang maliwanag. Yan si Bongbong Marcos. Hindi po yan mananalo. At hindi po makabalik sa Malacanang ang mga Marcoses kung mayor lang ang itinakbo ni Inday Sara. Kasi ang Mindanao, Visayas, magsusulid kay Senador Bongo. Kaya magiging resulta dyan, ang mga Marcoses hindi makabalik sa Malacanang at tatalunin at ilalampaso siya ni Senator Bongo. Yan ang maliwanag dyan. Kung ganun po ang nangyari, Senator Jaime, wala na kami sanang problema. Animal tong hinayupak na Bongbong Marcos. Pasakit sa taong bayan. Kaya tama lang na nakatikim po ng mura itong si Bongbong Marcos kay Mike Defensor at tinawag na traidor at parang gusto ng sampalin ni Mike Defensor itong si Bongbong Marcos. Pakinggan po natin. Nagulat ako nung sinabi ng mga sundalo. Hindi ko po alam ang kwento. Ngayon ko lang na aninagan at ngayon lang din nalaman ng pamilya Duterte ang nangyari sa kanilang ama. Correct. Isipin po ninyo, 2017, umalis na tayo sa ICC. Lumabas tayo sa ICC. Sinimulan ang investigasyon kay Duterte 2023. Halos 5-6 na taon nang nawala na siya sa posisyon at wala na tayo sa ICC. Ano ang ginawa nila? Ang sabi ng mga sundalo, nagdadala po kami ng pera. Kami ang sumusundo, kami ang nagsisecure, at kami rin, ito ho ang pinakamasama, ang nagdadala ng witness. Doon kami sa lugar, sa bahay ni Saldico, sa Raffles, Makati, at pumupunta rin kami sa Maidas Hotel. Dinadala ang mga witness laban kay Pangulong Duterte. Ang ibig sabihin, umpisa pa lang, ginawa na ng kwento, ginawa na ng investigasyon, para talagang makulong at madampot ang Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi
independent. Hindi patas. Nagagawa ka ng investigasyon kung hindi nagdala ka mismo na magtuturo kay Pangulong Duterte. Di ba ho, ang kwento nila, $2 million. Nag-deliver po kami. Nagdi-deliver kami In ng cash. pera kay Senator Trillanes. Siya ang nagdadala ng witness sa Maidas at doon sa Raffles. Kailan ka naman nakakita na yung tao walang krimen, kukuha ka ng mga testigo, idudugtong-dugtong mo ang storya. Para ano? Para matanggal at madampot ang Pangulong Duterte. Alisin siya sa Pilipinas, dalhin sa malayo, at doon litisin ang kanyang pagkakasala o ang kanyang krimen na kanilang sinasabi. Pero mga kasama, katulad ng sinabi ni Atty. Garcia, ang ICC ang pinakahuli na korte na pupuntahan ng bawat bansa. Pag gumagala ang korte, merong gobyerno, hindi mo kailangan ilabas kung sino man, maging Pilipino o anuman ang kanyang nasyonalidad. Dito pa sa atin, gumagala ba ang korte? May hukom pa tayo? May Korte Suprema ba? Alam nyo mga kasama, si Pangulong Erap nagkaroon ng kaso. Dito nilitis sa Pilipinas. Ikinulong dyan po sa veterans. Nang panahon ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon din siya ng kaso. Alam nyo, yung kay Erap, 4 billion pesos. Yung Pangulong GMA, 50 million pesos. Ikinulong sa veterans. Dito nilitis si Erap na convict, pinardon ni Gloria Macapagal Arroyo. Si GMA, absuelto at lumabas sa kulungan sa veterans. Bakit hindi nila makasuhan si Duterte sa Pilipinas? Kasi walang Bakit kaso. kailangan nilang ilabas ang Pangulong Duterte? Kung may kaso at may ebidensya sila, bakit nila kailangan ilabas ang Pangulo at hindi dito litisin sa korte, sa batas ng Pilipino, korte ng Pilipinas, sa lupa ng ating Republika ng Pilipinas? Tama. Walang Alam kaso nyo, kasi. Huwag naman sana mangyari ang Pangulo ay mawala. 81 taong gulang na siya. Huwag naman sana na talagang manghina na ang Pangulong Duterte. Marami ho siyang kaibigan. Nakasama ko rin po siya sa Kongreso. Manong June Esperon kasama siya. Ang sinasabi, baka ang ikasama ng kalusugan ng Pangulong Duterte ay wala siyang makausap. Dahil ang taong yan, parating gusto daw maraming kasama, maraming kakwentuhan, maraming kalokohan, kabiruan. Ngayon o, mag-isa. Kumakain mag-isa, walang alalay, at mahina na ang Pangulong Duterte. At akin pong naalala sa ating kasaysayan, si Aguinaldo, isang napakagaling na bayani, kinikilala ng ating bansa. Pero dahil sa kasaysayan natin, na ipinapatay niya si Bonifacio, hanggang ngayon hindi siya mapatawad ng kasaysayan. Eh itong nakaupong Pangulo natin, hindi naman natin kinikilalang bayani. Pinakulong ang isang napakagaling na leader at pamamatay sa dayuang bansa. Makikilala siya hindi lamang sa isang presidente na walang ginawa, nagnakaw, kundi presidenteng traidor sa kanyang sariling bansa. Traidor sa Pilipino. Grabe. Ang bigat nun ha. Traidor sa mga Pilipino. Traidor sa sariling bansa. Yan yung tatak. Tatak Marcos. Eh, wala tayong magawa eh. Putang ina, pinagbigyan pa kasi ng pagkakataon na maging Pangulo ang animal na mga Marcos na ito. Hindi ho talaga ito mapapatawad ng kasaysayan. Yung hingi mong sorry, Amy, sa mga Duterte, walang kapatawaran yan.
Kahit na sabihin na natin mauwi si Tatay Digong, galing sa dahig, putang ina, hindi pa rin ho po kayo mapapatawad ng taong bayan. Nasugatan na ho ang puso ng bawat Pilipino, lalo na po mga OFW. Siguro papatawarin mo for the sake of pagiging Pilipino, pero yung ginagawa mo sa pamilya ng mga Duterte, hindi, walang kapatawaran po yan sa kanilang mga kamag-anakan. Tayo nga, galit na galit, hindi naman tayo kamag-anak, no? Pero dahil nakita po natin ang pagkapangulo ni Duterte, utang ina, nasasaktan din tayo sa ginawa ho ng mga Marcos. Kaya yung patawad na salita, malabo ho yan. Makamtan ng pamilyang Marcos galing sa mga Duterte. Hindi lang naman, no? Ang kapagkamuhi ng maraming Pilipino kay Bongbong Marcos sa ginawa ho sa mga Duterte, kundi sa ginawa ho niya talaga sa Pilipinas, sa ating ekonomiya. Nilimas ang pera ng bayan, korupsyon kaliwat kanan eh. Nilugmok tayo sa kahirapan, presyong putang ina, napakamahal eh. Mga durugista nagsibalikan. Sipin mo, sa panahon ni Tatay Digong, nilinis, winalis ang mga animal ng mga durugista. Pero sa panahon ni Bongbong Marcos, nagsibalikan ang mga ito. Paano hindi magsibalikan? Itong animal na bungit, mahal na mahal ang mga durugista. Singhot pa more. Mga kawatan sa gobyerno, mahal na mahal niya mga buhaya eh. Kaya ang kawawa dito, tayong mga ordinaryong Pilipino, mga oligarkiya, binibigyan niya ng pabor. Mantakin mo yan, ha? Hinayaan niya, tumaas ang presyo ng langis. Yung mga durugista, naglipana na. Ito pa lang, eh. Talagang magagalit ka sa mga pamilyang Marcos na ito. Na yung kapatawad, walang kapatawaran ho ito. Hindi mo pwedeng ibibigay sa mga animal na ito. Itong pamilyang ito, sumpa ho ito sa ating mga Pilipino. Kaya ito, pakinggan po natin si Mike Defensor. Sinabi niya na putang inang panahon ni Duterte, maayos naman eh. Walang mga durugista. Pero panahon ni Marcos, nagsibalikan na. Panoorin natin. Tayong lahat, saksi sa tapang at galing ng pamamalakad at pamumuno ni Pangulong Duterte. Exactly. Noong panahon niya, yung mga delikadong lugar, tumahimik dahil sa Yes. liderato ni Dugong Duterte. Tama yan. Approve tayo dyan. Dati pag umuwi ka, Safety ka. nag-aalangan ka dahil baka may mangyaring krimen na wala noong panahon ni Pangulong Duterte. Ang mga takot noong panahon yun, tayo ba, taong bayan, takot ba tayo ng panahon yun? Sino ang mga takot? Mga adik at pusher. Sino ang mga takot? Ang mga kriminal. Ngayon, bumalik na naman. Di po ba? Pag ako nakikipag-usap sa mga waiter, security guard, namamasada, anong sinasabi nila? Dati ho, tahimik na sa amin. Noong panahon ni Duterte, na wala pong inuman sa kalye, hindi po kami nangangamba umuwi ng madaling araw. Pero ngayon, sir, sabi nila, bumalik na naman. Bumalik na naman ang sitwasyon na ayaw nila. Meron nga pong lumapit sa akin. Babae, nagtitinda, tindera. Niyakap pa ako. Ang sabi, sir, ituloy mo lang yung ginagawa mo. Suportado ka namin. Ang sabi ko sa kanya, ikaw ba sa lugar mo, bumalik ang mga adik? Ang sabi niya, opo. Ang dami na namang zombie sa lugar namin. Alam niyo ho, nagulat ako ang kwento niya. Noong panahon ni Duterte, pinakulong ko yung tatay ko. Sabi ko, pinakulong mo. Bakit hindi ka takot? Bakit ikaw ay suportado mo ang Pangulo? Ang sagot po niya, kesa po siya mamatay, isinuko ko siya. At nung pong nakakulong siya, huminto ang droga sa aming lugar, pati siya humunto sa pagiging adik.
Sabi ko, nakalawas na ba ang tatay mo? Opo. Ano na? Kamusta na siya? Ngayon no, lumala na naman. Bumalik sa droga. At ang dami na naman sa lugar namin, puro adik. Ito, magugulat kayo. Sa amin pong kumpanya, nung panahon ni Duterte, nag-testing sa droga. Wala. Nagpositibo. Meron isa, dalawa nagpositibo, natanggal sa pwesto. Dahil yun ang usapan. Yun ang kontrata nila na hindi pwedeng gumagamit ng droga. Ngayon kailan lamang nagkaroon ng testing, nagulat ako, 20 ang positibo sa aming kumpanya. Pero dito kayo magugulat. Pagdating ng krame, confirmation, binabaan ang level ng sabu sa dugo. Kaya lahat pumasa na naman. Iba ang ginawa ng krame doon sa level ng sabu sa iyong dugo na kahit ka positibo sa sabu Pwede ka. ay pwede kang pumasa sa confirmation. Puta. Kaya marahil yan ang sinasabi nila na kumonti ang adik ngayon dahil itinaas na nila ang level ng pagiging adik. Bakit din hindi nila itataas? Dahil ang Pangulo natin mismo Patay. ay Adik. ano na po ang nagsabi niya. Putang ina. Tama naman ho talaga. Ngumingiwi-ngiwi ang buang. Kahit ang hair follicle drug test, ayaw ang pa-hair follicle drug test eh. Tapos meron pang banat yung animal eh. Yung ano daw, yung ligasiya daw niya, sana ipagpatuloy ng susunod na Pangulo. Buang, ano bang ligasiya mo? Kaya binanatan siya ni dito, ni Kong Pulong eh. Sabi dito, Marcos Jr., nangangambang mabura ang kanyang mga ligasiya, putang ina mo. Malaking pangamba ito para sa akin. Oh. Ang community, ang ating hangarin ay pinapangarap putang ina mo, at pinagtrabahuan. Kung wala ito, babalik tayo sa lumang paraan ng pamamalakad. Putang ina mo. Kala mo naman ang ganda ng pamamalakad niya. Huy, adik. Huy, bangag. Yung pamamalakad mo, ginago mo ang taong bayan eh. Nakanang kamuti, masyadong makapal ang mukha mo. Kaya binanatan siya ni Kung Pulong Duterte oh. Ang inyong ligasiya ay kung korupsyon. Kahinaan, kawalan ng kakayahang tugunan ang simpleng problema ng bawat Pilipino at ang pagiging nag-iisang bangag na Pangulo. Tangina talaga to. Siraulo nga eh. Bangag na bangag. Pinagmumura na nga ho ng taong bayan to dahil tingnan mo naman ang presyo ng langis na ito. Diyos ko, animal talaga. BBM, putang ina mo, 140 na dito. Ayan oh, hindi ka ba mapamura diesel, 140 na sa probinsya? Diyos ko. Anong ligasiya mo, bangag ka? Yung 140 na diesel, ipagpatuloy natin. Okay, pagpatuloy ng susunod sa'yo na Pangulo, 140. Putang ina mo si Duterte, hanggang 54 lang yan eh, 45 lang yan eh. Pandemya pa yan, may digmaan pa, doble pa yun ha. May digmaan, may pandemya, pero ang presyo ng langis, diesel, crudo, gasolina, hindi po umaabot ng ganyang presyuhan. Yung 140 na diesel, walang ganyan. 45, 50 lang, hanggang dyan lang. Dalawang nangyayari kay Digong, nagyera yung Ukraine at Russia. Pati Middle East, may gera din yun that time. At pandemya pa. Nagmahal pambilhin, hindi. O ito pa, lalo kang mapamura dito sa animal na to. O di, ang sabi ni Bangag dyan, gusto daw niya makipag-usap sa Iran para di umano ma-secure ng oil passage via Strait of Hormuz. Kasi hindi kasama ang Pilipinas na pwedeng dumaan dyan. Paano ka makiusap? Paano ka pagbigyan ng Iran? Buang ka, tuta ka ng kano.
Dadaan ka dyan, lo mo. Ang pinadaan lang po, India, China, Russia. Pero ikaw, manguyot ka na lang. Ang bubo mo sabi ni Pulong ito pa. Isus ko, Ginoo. Yung piso, palitan ng piso kontra dolyar ngayon, mag-61 na. Sobra pa sa senior citizen. Paano ho yan? Legasiya mo to? Na kailangan yung palitan ng piso kontra dolyar, 61, 70 na. Hindi po pwedeng babalik sa dati na 45 lang din. Anong legasiya ng animal na to? Wala kang legasiya, bangag. Ang pagiging legasiya mo ay pagiging kawatan, giging kurakot at pambubudol sa bayan. Si Duterte, yung legasiya na animal ka, hindi mo pinagpatuloy. Yung pinangako mong lahat ng nasimula ni Tatay Digong ay dapat ituloy nyo, pero hindi mo nagawa. Sino may legasiya na dapat ipagpatuloy? Si Duterte, tingnan mo naman, ang birthday niya, daming bulaklak ko. Ayan, Ganon. Birthday ni Bangag, meron bang ganyan? Wala kang legasiya, Bangag. Sipin nyo. Para kay Tatay Digong. Ayan, hindi po yan pera ng gobyerno, pera po yan ng mga ordinaryong Pilipino, mga OFW na nasa ibang bansa. Nagpadala ng bulaklak sa birthday ni Tatay Digong. Pero ikaw, Bangag, walang nagmamahal sa'yo. Buang ka, kawatan ka, kurakot ka. Ano naman? Sino ang mailigasiya? Totoong ligasiya. Duterte po. Yan, kita niyo. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Yan yung ligasiya. Yan yung totoong ligasiya. Hindi yung ligasiya ni Bangag. Ayan, Grabe. Guinness Book of Record talaga ito, birthday. 20,000 diyan na bulaklak para kay Duterte. First time in the history. Dapat Guinness Book of Record po ito. Nagiging nagiging tourist destination yung tourist spot. Ayun. Ganong kadaming bulaklak. Ayun, so yan Duterte. Isipin mo, nag-iisang pangulo na pinadala sa dahik, pero nag-iisang pangulo din po ang minahal ng maraming tao. Na kahit birthday niya, nandun siya sa illegal detention sa ICC, mahal na mahal po siya ng taong bayan. Kaya ikaw, Amy, mga Marcos, hihingi man kayo ng tawad sa mga Duterte, putang ina, hindi kayo mapapatawad, tandaan nyo yan. Hanggat sa kahuli-hulihan ninyong dugo, kapu-apuhan at lahi, wala pong papatawarin sa inyo. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan.
gising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.